na balita ngayong tanghali. Hiling ng Department of Justice na pag-isahin na lamang ang tatlong drug charges laban kay Senator Leila de Lima, hindi pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court. Mga dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na sina Mar Rojas at Mike Sueno, posibleng maharap sa kaso kaugnay ng fire truck deal. Aktual na pagtakas ng drug suspect na si Jun No matapos ang kanyang operasyon sa East Avenue Medical Center, nakunan ng CCTV. Nabilang 4 na nasawi sa aksidenteng bus sa Caranglan, Nueva Ecija, hindi pa rin nakukuha sa punerarya ng mga kaanak. Tubig sa Lamesa Dam, mababa na sa normal level. Pressure ng tubig sa mga sinusuplayang lugar sa Manila Water, posibleng humina. At Senator Manny Pacquiao, biyaheng Australia sa susunod na linggo para sa promotion ng kanyang laban kay Jeff Horn sa Hulyo. Magandang tanghali. Hindi pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang hiling ng DOJ Prosecution Panel na i-consolidate o pagsamasamahin na lamang ang tatlong kasong illegal drug trading ni Senator Leila de Lima. Mula sa Muntinlupa City, may report si Roderick Mendoza live. Roderick! Yes, Flor, hindi nga pumayag ang Muntinlupa Regional Trial Court na isang korte o isang huwes na lamang yung humawak sa tatlong illegal drug trading cases na kinakaharap ni Senador Leila de Lima. Sa desisyon nitong March 30 ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204, hindi pinagbigyan ang hiling ng DOJ panel na i-consolidate o pagsamasamahin na lamang sa isang sala ang tatlong mga kaso ni de Lima. Katwiran ni Judge Guerrero, magkakaiba ang mga akusado at ang mga insidente sa tatlong kaso. Magtatagal din anya ang paglilitis kung isang huwes na lamang ang hahawak sa mga ito. Naghain na ng motion ang DOJ panel upang himukin si Judge Guerrero na baliktarin ang kanyang desisyon. Ayon kay Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong, bagamat hiwa-hiwalay ang mga insidente sa mga kaso, nauuwi lahat ito sa illegal drug trading sa New Bilibid Prison. So, series of offenses of similar facts. Yun ang stand natin. Ang maganda lang sana sa joint trial, isang court, yung that will save the resources of the government as well as yung defense kaysa naman watak-watak. Ngunit ayon naman sa abogado ni de Lima na si Attorney Bonnie Tacardon, patuloy nilang tututulan ang consolidation ng mga kaso. That consolidating it will not serve the purpose, will unduly lengthen the proceedings, and will be more burdensome, both for the accused and the prosecution. Ayon pa sa abogado, mas magiging komplikado din ang paglilitis. Inihalimbawa nito ang sitwasyon ng inmate na si JB Sebastian na testigo sa kaso ni de Lima sa RTC Branch 204, ngunit isa naman sa mga akusado sa kasong napunta sa Branch 206. Flor, dininig din kanina yung magkahiwalay na motion, yung motion ni de Lima na i-dismiss itong kaso sa kanya dito sa sala ni Judge Amelia Fabros Corpus ng Muntinlupa RTC Branch 205, at may motion din, hiwalay pang motion naman itong DOJ Prosecution Panel na i-consolidate pa nga yung mga kaso. At nagdesisyon si Judge Amelia Fabros Corpus na bigyan ng 10 araw yung magkabilang panig upang magsumite ng kanilang pleading, at pagkatapos niyan ay itinuturing ng submitted for resolution itong mga motion nila. At muling itinakda ni Judge Fabros yung susunod na pagdinig dito sa mga motion na ito sa June 30. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa Muntinlupa City. Isinapubliko na ng East Avenue Medical Center ang CCTV footage ng pagtakas ng umano'y drug dealer na si Jun No na sumailalim sa operasyon dahil sa acute appendicitis. May report si Mirasol Abogadil.
Patuloy ang manhunt operation ng Philippine National Police sa nakatakas na Korean-American drug suspect na si Jun No. Sa inilabas na CCTV footage ng East Avenue Medical Center, makikita ang pagtakas ni No sa ospital kung saan siya nakakonfine dahil sa sakit na acute appendicitis. Nakuna ng CCTV camera sa Ward 1 ang pagdaan nito bandang alas 6:03 ng umaga noong Sabado, April 15. 6:04 AM naman nang dumaan ito sa mismong waiting area ng ospital kung saan nakatakip na ng tela ang kanang kamay nito na umano'y may posas. At bandang 6:06 ng umaga nang makalabas ito ng ospital na tila isang ordinaryong pasyente lamang. Sa mga oras na ito ay kasalukuyan namang kumakain ang isa sa mga bantay nito na si SPO2 Michael Macaburo ng PNP PDEG. Habang nakatulog naman ang isa pang bantay na si IO2 Ernie Eugenio ng PIDEA. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kapabayaan sa tungkulin ang nagawa ng dalawang bantay nito. Alertness, huwag kang magpabaya. People tend to relax kung palagi mo nang ginagawa yung isang bagay. Tiniyak naman ng CIDG na hindi nila kukonsintihin ang maling ginawa ng kanilang mga tauhan. Nasampahan na ng kaso yung mga pulis for sa escape ng ating prisoner. Kaya I think nasa criminal justice natin yan, nasa court na. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang Korean na manoy leader ng investment scam ang nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Grace Casin mula sa Camp Crame. Grace! Flor, noong isang taon pa nagtatago sa Pilipinas ang Korean fugitive na si Oh Sung-jo. Matagal nang wanted sa International Criminal Police Organization o Interpol ang suspect dahil sa investment scam sa South Korea. Gumamit ng iba't ibang pangalan si Joe at nagpalipat-lipat ng mga hotel para magtago dito sa Pilipinas. Nakipagtulungan ang Interpol sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit at Bureau of Immigration. April 18 nang maaresto si Joe sa isang hotel sa Alabang, Mandaluyong City. 72 billion Korean won o katumbas ng 3 billion pesos ang perang nakuha ni Joe sa kanyang mga naging biktima na kapwa niya rin Koreano. Si Joe ang leader ng investment scam na Ticket Line Company Limited na itinayo niya noong 2015 sa South Korea. Ito turn over ng PNP sa Bureau of Immigration ang suspect para sa deportation proceedings para kanyang harapin ang mga kaso niya sa kanilang bansa. Floor? Grace Casin nagulat mula sa Camp Crame. Posibleng masampahan ng kaso sina dating DILG Secretary Mar Rojas at Ismael Mike Sueno kaugnay ng kontrato sa pagbili ng mga fire truck. May report si Roderick Mendoza. Inihahanda na ng kampo ni dating Abacada Party List Congressman Jonathan De La Cruz ang kasong plunder at katiwalian laban sa mga dating opisyal na may kinalaman sa mga kontrata sa pagbili ng Rosenbauer fire trucks. Kabilang sa mga kakasuhan, sina dating DILG Secretary Mar Rojas at Mike Sueno. We are just gathering some more documents which I have already initiated. Hunyo ng nakaraang taon, nagpetisyon sa Korte Suprema si De La Cruz upang mapawalang bisa ang dalawang kontrata pinasok ng DILG at BFP sa kumpanyang Rosenbauer. Mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata para sa 152 fire trucks. Inutang pa ng Administrasyong Aquino sa pamahalaan ng Austria ang pambayad dito. Ayon kay De La Cruz, depektibo ang mga kontrata dahil hindi ito dumaan sa bidding at walang pondong inilaan dito ang Kongreso. Ang fire truck deal na ito ang isa sa naging dahilan ng pagkatanggal sa pwesto ni Sueno na bumisita pa sa Austria noong Enero. Sa kabila ito ng payo ng Legal Division ng DILG na huwag ituloy ang kontrata habang nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema. Precisely, Secretary Sueno was unceremoniously dismissed from his position due to some anomalies which the President validated to be true. Ayon kay Atty. Romero, nabanggit sa kanilang motion ang pagkakatanggal kay Sueno upang himukin ang Korte Suprema na ipatigil ang mga kontrata. I hope the Supreme Court will resolve this motion with immediate dispatch considering the magnitude of the issues involved. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.
Ikinatuwa ng ilang residente ng Quezon City ang ginawang pagpigil ng Korte Suprema sa Quezon City Government na taasan ang singil sa real property tax. May report si Nel Maribuhok. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng Quezon City Homeowners Association ang pagtaas sa pagsingil sa real property tax ng lungsod. Kaya pansamantala silang nakahinga ng maluwag ng pigilan ng Korte Suprema ang hakbang na ito ng pamahalaang lungsod. The taxation is really exorbitant because there are some areas who are complaining, homeowners association who belong to us, that their tax has been 500%. Mine, if you look at mine, it's 67%. Ipinakita ng presidente ng Alliance of QC Homeowners Association na si Gloria Soriano ang kanyang binayarang amilyar, kung saan umaabot sa 8,640 pesos ang kanyang binayaran ngayong 2017 kumpara sa 5,832 pesos noong 2016. Dito mapapansin sa kanyang official receipt ang nangyaring pagtataas sa basic tax, special education fund at ang tinatawag na idle land tax. Kinonsultaan niya sila ng City Hall noong last quarter ng 2016 tungkol sa tax increase. Ngunit hindi naman umano na ikonsidera ang kanilang posisyon. Questionable rin sa kanila kung saan partikular mapupunta ang ginawang pagtataas sa amilyar. The usual answer is, it will go to the general fund. What is that general fund? No, let us define it. And then, where does it go? Sana if there is that kind of honest transparency. Sagot naman ng lokal na pamahalaan, from there, pag nakukolekta na yun, then it is now appropriated by the Finance Committee and the City Council, no, through the budget ordinance. Kung saan napupunta, kung saan pupunta yan, whether it goes to garbage collection, whether it goes to the operation of hospitals. paliwanag pa ni QC Administrator Aldrin Cunha, kinakailangan ng magtaas ng fair market values ng mga lupa ang lungsod na siya ring dahilan kaya tumaas ang amilyar. Sa ilalim ng local government code, ang revision ng fair market value should be done once every 3 years. And we had to wait 25 years bago tayo nagbago ng ating fair market values. Natanggap na ng pamahalaang lungsod ang desisyon ng Korte Suprema at hihilingin nila na makakuha ng kopya ng petisyon upang agad silang makapagkomento ukol sa usapin sa pagtataas ng singil sa amilyar. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinagpapaliwanag ng Social Security System o SSS ang may-ari ng isang tindahan sa Green Hills, Quezon City dahil sa hindi paghuhulog nito ng kontribusyon para sa kanyang mga empleyado. May report si Leslie Longbo. Sa ilalim ng batas, responsibilidad ng isang employer na hulugan ang kanilang bahagi sa SSS contribution ng mga empleyadong namamasukan sa kanilang kumpanya o establishmento at i-remit ang kabuuang kontribusyon sa tanggapan ng SSS. Ayon kay SSS Chairman Dean Amado Valdez, karapatan ng bawat manggagawa na makatanggap ng benepisyong nararapat sa kanila. The backbone of our economy are the workers. So we have to take care of the workers. And more than taking care of them is to assure them na pag mahina na sila at magre-retire na, the government will take care of their social protection. Kaugnay nito, sinadya ng Social Security System sa pangunguna ni Chairman Valdez at President Emmanuel Dook ang tindahang ito sa Green Hills, San Juan City upang maghain ng show cause order. Batay sa monitoring ng SSS, ang employer na ito ay hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Binibigyan ang may-ari nito ng 15 araw para magpaliwanag sa tanggapan ng ahensya. Pinuri naman ng SSS ang ilang mga tindahang sumusunod sa patakaran nito. May compliance to, kaya nga masaya tayo dahil sila ay tumutugon doon sa batas. Dagdag pa ng ahensya, kung makikipagkaisa lang ang mga employer ay mas mai-improve pa ang benepisyo ng SSS. Pag naging healthy ang ating fund, SSS fund, we could increase also the benefits. Magsasagawa naman ang SSS ng inventaryo kung ilan ang kabuuang bilang ng mga kumpanyang hindi sumusunod sa SSS law. Ang mga kumpanyang mapapatunayang may paglabag, maaaring maharap ang employer sa kasong kriminal at mapatawan ng parusang hanggang 12 taong pagkakakulong. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, San Juan City. Umaabot na sa halos 5 milyong piso ang naibigay na loan ng Department of Trade and Industry sa mahigit na 100 maliliit na negosyante sa iba't ibang lugar sa bansa sa ilalim ng P3 program ng pamahalaan.
Naritong report ni Aiko Miguel. Noong Enero nagsimulang magpahiram ang Department of Trade and Industry ng puhunan sa mga maliliit na negosyante sa bansa sa ilalim ng programang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 ng DTI. Mga umuutang sa 5-6 na mga negosyante ang kanilang inaalok. Sino ang borrower ng 5-6? Para talagang sila yung i-convert natin into a P3 borrower para maranasan nila, ma-experience nila yung laking baba ng interest cost nila na from 20%, yung iba dyan 20% per day, per week, no, ay magiging halos 20% per year na. May inilaang 1 billion pesos ang pamahalaan para sa P3 program ng DTI at 344 million pesos ay hawak na ng kagawaran para sa pagpapautang. Nakapaglabas na ng 4.72 million pesos na pautang para sa 135 micro-businesses sa 3 malalayong pilot areas sa bansa. Ito ay ang Tacloban, Occidental Mindoro at Sarangani. Target ng DTI na puntahan ang 27 pang malalayong lugar sa mga probinsya para matulungan ang ating mga kababayang nangangailangan ng puhunan sa pagsisimula ng negosyo. Tinatapatan po namin yung mga requirements ng 5-6. Ibig sabihin po, walang collateral po ito. Parang katulad din ho ng 5-6 na pag nagpumutang, usually within for 24 hours you get the money. And the amount is from 5,000 to 100,000. Para kay Aling Amelita na 30 taon nang may sari-sari store at karinderya, malaking tulong din ito sa kapwa niya maliit na negosyante. Mas maganda kasi mababa. Kasi kagaya namin ng mga ganitong edad sa akin, nagpapaaral pa. Talagang kailangan namin yung mauutangan, yung mga business na ganito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Trade and Industry. Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung paano maitatayong muli ang tumagilid na transmission tower dahil sa sunog sa Muntinlupa. May report si Joanna. Sinusubukan pa rin hanggang sa ngayon ng National Grid Power Corporation of the Philippines na maitayo ang tumagilid nilang transmission tower sa Alabang, Muntinlupa. Bumagsak ang tower matapos madamay sa sunog sa isang residential area noong Miyerkules. Gamit ang crane, hinihila ng linemen patayo ang tower. Ngunit dahil sa bigat nitong 34 tons, nahihirapan silang hatakin ang tore pabalik sa dating posisyon. Sa ngayon ay naglagay na sila ng emergency restoration system sa lugar kapalit ng nasirang tower. Inilipat muna sa posting ito ang mga kawad ng kuryente mula sa natumbang tower upang hindi maapektuhan ang supply ng kuryente sa lugar. Kapag hindi naman naibalik o hindi na magagamit ang tore dahil sa bumigay na bakal bunsod ng sunog, sinabi ng ilang linemen na posibleng baklasin na lang ito. Samantala, nilinaw naman ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa na dati na nilang pinaalis at inilipat sa relocation site ang mga nakatira malapit sa tower. Pero yung project na national government, yung control, yung monitoring and evaluation ng mga inilipat na natin. Ang tao may katigasan talaga ng ulo, bumabalik sa kung hindi naman tama para sa kanya. Inamin naman ng ilang residente na dati na silang pinagbawalang tumira sa lugar. Pumunta doon yung napukor. Policy na daw yung nakatira doon kasi delikado na daw kasi yung bakal. Kasi dito, alam mong bawal? Alam mo po. Bakit nandito pa rin? Hindi po kasi nangupahan lang po kami. Batay sa regulasyon ng NGCP, dapat 20 meters ang layo ng kahit anong establishmento mula sa kanilang tower. Sa ngayon ay nabigyan na ng Muntinlupa government ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan ang mga residenteng nasunugan. Joanna, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Susunod, 10 ng 4 na nasawi sa naaksidenteng bus sa Karanglan, Nueva Ecija, hindi pa rin nakukuha sa punerarya ng mga kaanak. Pressure ng tubig sa mga sinusuplayang lugar ng Manila Water, posibleng humina dahil sa below normal water level sa La Mesa Dam. At mga employer sa Taiwan, obligado ng magbigay ng annual paid leave sa kanilang mga dayuhang manggagawa sa ilalim ng Revised Labor Act.
Problema pa rin ng ilang kaanak na mga nasawi sa nahulog na bus sa Nueva Ecija kung paano tutubusin sa punerarya ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa detalye, magbabalita sa pamamagitan ng telepono ang ating correspondent na si Joshua Antonio mula sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Joshua. Flore, pinahayag ng lokal na pamahalaan ng Nueva Vizcaya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha sa mga punerarya ang labi ng ilan sa mga nasawi sa nangyaring aksidente sa bus sa Caranglan Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Vizcaya Provincial Administrator Mabel Blossom Sevillana, may 4 na bangkay na hindi pa rin kinukuha sa mga punerarya dito sa Nueva Vizcaya. Ayon sa ilang kaanak ng mga nasawi, wala silang pambayad upang ipantubo sa bangkay ng kanilang mahal sa buhay na nasa punerarya. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan ng Nueva Vizcaya, handa silang tumulong sa mga pamilyang walang kakayanan na mapagbayad sa punerarya. Lord, samantala hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang 42 mga sugatan sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital, Veterans Regional Hospital at Santa Fe Rural Hospital Unit. May ilan rin sa mga nasugatan na may insurance company na kung saan ay makakatanggap sila ng tulong. Hiling ng mga nasugatan sa bus company ng Lumari Transbus, bilisan at puntahan lahat ng mga biktima ng trahedya para may parating ang kanilang tulong. Lord? Joshua Antonio, nagulat mula sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nagpahayag ng pangamba ang Manila Water sa pagbaba ng water level sa Lamesa Dam na kung magpapatuloy ay makakaapekto sa supply ng tubig sa kanilang mga consumer. Narito ang report ni Ray Pelayo. Tumaas ng 100 milyong litro ang konsumo ng tubig ng mga consumer ng Manila Water kada araw kumpara noong nakaraang taon. Ito ang nakikitang dahilan ng Manila Water kung bakit mas mabilis ang pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam. Daakong alas 4 kahapon ay 78.39 meters na lamang ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Mas mababa ito kumpara sa normal level na 79.3 meters. Kung last year ang production namin due to demand is around 1450 MLD daily. Ngayon pumapalo na siya ng 1525 to 1550 MLD daily. So that's an additional 100 million liters a day na demand. Magsasagawa naman ng mga pagsusuri ang Manila Water sa mga dinadaluyan ng tubig mula sa Angat Dam patungong Lamesa Dam upang maiwasan ang tagas. Sa ngayon ay wala pang magiging epekto ito sa kanilang consumer. Ngunit kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam ay maaaring magbawas na sila ng pressure. The worst kung magkaroon ng water interruptions for rationing. Pero based on our projections, up till end of June, pa yung 77 marireach, which by that time siguro umuulan na. Ayon pa sa Manila Water, kailangan na ng karagdagang mapagkukunan ng tubig. Ito'y bilang paghahanda sa mga susunod na taon kung saan posibleng dumoble pa ang konsumo nito. Nasa 6 na milyong bahay ang sinusuplayan ng tubig ng Manila Water sa East Zone ng Metro Manila. So use it wisely, report for any leak na nakikita nila sa kalye or even illegal connections. Ayon naman sa National Water Resources Board, sapat naman ang imbak na tubig ng Angat Dam. Nakahanda naman silang magdagdag ng alokasyon kung kailangan ng Lamesa Dam. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bagamat taginit pa, ay naghahanda na ang pag-asa sa pagpasok ng tagulan sa pamamagitan ng paglalagay ng flood early warning system sa mga malalaking ilog sa Metro Manila. May report si Jenica Cruz. Palalakasin ng pag-asa ang proyekto nito upang mamonitor ang pagbaha sa Metro Manila. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang flood early warning system sa Pasig Marikina River Basin at Tulyahan River. Ayon sa pag-asa, 25 warning posts ang kanilang ilalagay sa Tulyahan na may 3-tone siren na alert, alarm at critical. Habang 15 naman na warning post na may enhanced monitoring rin ang ilalagay sa Pasig Marikina. So yung mga instrumento na yun ay mayroon tayong monitoring for kung gaano karaming ulan, tapos gaano kataas yung tubig do sa river system, at yung kung halimbawa mayroon tayong makitang delikadong taas or amount ng ulan or taas ng tubig ay mayroong warning post na
Maliban rito, maglalagay rin ng karagdagang closed-circuit television units o CCTV sa mga poste. Sa pamamagitan ng mga karagdagang equipment na ito, inaasahang mas mapapabilis ang pagkuha ng tamang impormasyon na kinakailangan, lalo na kapag may kalamidad. Mas maaga ding mabibigyan ng babala ang mga residente sa apektadong lugar. But this time they will focus more on the automation, interconnection, and also the development of the warning signals. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, San Mateo, Rizal. Nagsagawa kaninang umaga ng clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa palengke ng Baclaran. Bahagi ito ng pag-aalis ng MMDA sa mga nakakasagabal sa kahaba ng service road sa Rojas Boulevard. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Joan Nano mula sa Baclaran. Joan? Yes, Flor, malinis at maluwag nang nadaraanan ng mga motorista ngayon ang 4 na lane ng service road dito sa Baclaran Rojas Boulevard matapos ang isinagawang malawakang sidewalk clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaninang umaga. Bago pa man ang mismong clearing operation, karamihan sa mga nagtitinda ay nakapwesto na sa mga gilid ng kalsada. Bagaman may ilang mga sidewalk vendors pa rin ang naabutan ng MMDA na nakaharang sa gitna ng daanan, pinakiusapan na lamang ang mga ito at hindi na rin kinumpiska ang kanilang mga paninda bilang konsiderasyon. Pinaghahatak rin ng MMDA ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa service road ng Rojas Boulevard. Sinita rin ng mga ito ang mga taong hindi tumatawid sa tamang tawiran at inisyuhan ng tiket ang mga jeep at bus na nagsasakay ng mga pasahero sa maling lugar. Nagsagawa rin ng malawakang paglilinis sa palengke ng Baclaran at inialis ang lahat ng mga poste at tarpaulin na nakaharang sa mga kalsada. Isang pedestrian lane na hinarangan naman ng mga plastic barrier ang itinalaga ng MMDA na daraanan ng mga tao. Katuwang ng MMDA sa clearing operation ang mga tauhan ng Philippine National Police at ilang opisyal mula sa barangay na nakakasakop sa Baclaran. Plano naman ng MMDA na maglagay ng isang outpost sa lugar na pupwestuhan ng kanilang mga tauhan para nga tiyakin na mapapanatili ang kaayusan sa lugar. Sa ngayon, Flor, ay pinag-aaralan pa ng MMDA kung papaano maililipat sa mas maayos na lugar itong mga nagtitinda sa Baclaran upang hindi na nga nito okupahin yung mga kalsada na nakalaan talaga para sa mga motorista. Flor? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Baclaran. Inalam ng Presidential Commission for the Urban Poor ang mga hinaing ng iba't ibang sektor sa reclamation plan ng pamahalaan sa Manila Bay. Para sa detalye, nasa linya na ating telepono ang ating correspondent na si Rosalie Coz mula sa Quezon City. Yes, go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waina. Nagtipon-tipon dito sa unang pagkakataon ang mga kinatawa ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga samahan ng mga mag-isda at environment protection-oriented groups upang ipahayag ang kanilang mga hinaing hinggil sa land reclamation plan ng pamahalaan sa mga bahagi ng Manila Bay, gayon din sa Laguna Lake. Ang Reclamation Stakeholder Summit ay paraan ng Presidential Commission for the Urban Poor upang makalap ang mga impormasyon, mga concerns at ibig nilang iparating kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan, nasa 5 ang nakabinding reclamation plan sa Manila Bay na bahagi ng National Reclamation Plan. Ayon sa mga kinatawa ng mga mangingisda at residenteng tatamaan ng reclamation project, maapektuhan ang kanilang mga kabuhayan sa pangingisda. Bukod dito, maapektuhan din ang coastal, marine habitats at ecosystem functions sa bansa. Posible ring tumindi ang suliranin ng pagbaha sa Metro Manila, kaya tinututulan nila ang anumang reclamation project sa Manila Bay. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Quezon City. Samantala, tiniyak ng Department of Tourism na ligtas na magtungo sa Bohol sa kabila ng nangyaring engkwentro ng tropa ng pamahalaan at bandidong Abu Sayyaf ng nakaraang linggo. May report si Aiko Miguel. Nagkaroon ng closed-door meeting kahapon ang Department of Tourism sa pribadong sektor na nasa tourism industry. Ito ay upang sagutin ang mga concern ng mga ito kaugnay ng seguridad para sa mga turista, lalo na ng mga banyaga na nais magbakasyon sa Bohol. Kasunod ito ng nangyaring engkwentro sa umano'y mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group at tropa ng pamahalaan noong nakalipas na linggo. Tiniyak ng kagawaran na ligtas pa ring bumiyahe sa Bohol.
dahil may nakalatag ng mahigpit na seguridad sa probinsya na kasama sa mga venue ng 2017 ASEAN meetings. Ayon kay DOT Undersecretary Benito Bengzon Jr., nananatili ring mataas ang bilang ng turista sa bansa kahit may nagkakansela ng mga biyahe sa Pilipinas mula Japan, China at Korea. Just to assure you that there is a group in Cebu, and again we see this as a very strong sign of their confidence in our destination. Nakipag-ugnayan na rin ang DOT sa Prime Minister ng Japan para sa pagpapalabas ng advisory na ligtas bumiyahe sa Pilipinas, lalo na sa Bohol. Like the Japanese ambassador, he told me, write me a letter, tell me what you want, and then I will send that letter to Japan for them to tell the Japanese tourists to travel to the Philippines because it's safe. Nakipag-usap na rin sila sa United Nations World Tourism Organization para alisin ang travel advisories sa bansa. Kumpiyansa ang DOT na kaya nilang abutin ang target nilang 8 million tourist arrivals ngayong taon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. At sa iba pang mga balita, nagpahayag ng tiwala si Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa kakayahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na resolbahin ang issue sa West Philippine Sea. Narito report ni Mon Ocson. Kumpiyansa si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga ginagawang hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng West Philippine Sea. Bagamat ayaw magbigay ni Arroyo ng personal na rekomendasyon sa usapin, naniniwala siyang alam ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Naniniwala rin siyang dapat tutukan ang economic relations ng Pilipinas sa China. Let us concentrate on our economic ties and to the extent that we can, transcend the matters at issue between us. Ibinida rin ni Arroyo na sa kanyang panunungkulan noon ay hindi nagkaroon ng pagtatalo sa West Philippine Sea territories. Nagkaroon lang ng tensyon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Aniya, bagamat nanalo sa Arbitral Tribunal in The Hague, Netherlands ang Pilipinas sa kaso ng pinagtatalo ng teritoryo, may tuturing pa ring panalo ang China dahil nakapagtayo ito ng ilang pasilidad sa pinag-aagawang mga lugar. Kaugnay nito, isang primer ang isinulat ng abogado ni Arroyo na si Attorney Estelito Mendoza kaugnay ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Naniniwala si Attorney Mendoza na maayos na nakontrol ng Duterte administration ang issue sa West Philippine Sea. I think President Duterte is navigating the troubled waters of the China Sea very well. Paglilinaw naman ni Mendoza na ang libro ay isa lamang primer at hindi dapat gawing batayan sa anumang argumento sa usapin. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ikinatuwa ng mga OFW ang Revised Employment Act ng gobyerno ng Taiwan kung saan maaari na silang makapagbakasyon ng may sweldo. May report si Amiel Pascual. Sa ilalim ng Revised Employment Act ng bansang Taiwan, obligado na ang bawat employer na bigyan ng annual paid leave ang kaniyang empleyado. Bukod dito ay maaari ring makaabel ang isang empleyado ng marriage leave, bereavement leave at personal leave o di kaya ay makipagkasundo sa kanyang employer para sa takdang petsa ng kanyang bakasyon. Ikinatuwa naman ito ng ating mga kababayang nagtatrabaho dito. Tagal po namin nagtatrabaho dito. At least pwede na kaming payagan ng employer namin na magbakasyon. Pag umuwi ka, syempre malaki yung pera. Tapos para makikita mo naman ang family mo, saya ka. Dito hindi mo na kailangan na lumabas ngayon after 3 years. So pwede na sila na i-renew dito yung kanilang visa. And then, tuloy na yung kanila na trabaho. And hindi na rin sila kailangan dumaan sa agencies to pay the placement fee. So, yun ang bagong mga regulasyon. Nagpaalala naman ng MECO na sakaling hindi sumunod ang mga employer, maaaring direktang makapagreklamo ang mga empleyado sa Ministry of Labor. Dito kasi meron dito na yung 24 hotline. Maganda yung complaints mechanism ng Taiwan. Pwede silang tumawag lang sa 1955, yung sa hotline. At i-assist na sila doon. Meron doon na sumasagot na mga konde, meron din Filipino speaking na kondon na sumasagot sa hotline.
sino mga employer na lalabag sa bagong regulasyon ay maaaring magmulta ng mula 60,000 Taiwan dollar o 90,000 pesos hanggang 300,000 Taiwan dollar o 450,000 pesos. Ayon sa tala ng Ministry of Labor, ang Pilipinas ay ikatlo sa pinakamaraming bilang ng migrant workers sa bansa na karamihan ay mga factory workers. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taipei, Taiwan. I-deport ng Bureau of Immigration ang 55 Chinese nationals na narasto noong Martes sa Bataan dahil sa illegal online gambling. Ang Commissioner Jaime Morente, naghain na sila ng immigration violation charges laban sa mga undocumented Chinese nationals. Sinabi ni Morente na kaagad na ipa-deport ang mga dayuhan upang harapin ang mga kaso sa bansang China. At samantala ilalagay naman sa immigration blacklist ang mga narestong Chinese national upang hindi na muling makapasok ng Pilipinas. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. May paugto, Frima. Salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Obliganda na mo rin ding Department of Education ding grade 6 teachers king bansa na dumalan lalalam ning K-12 training ngening bakasyon. Bangay sa dala ring estudyante alungub king high school. Ining balita ng Lalaine Moreno. Masobra 1,000 ka elementary school principals o PESPA sa bilog nga pungsod ang nagtambong sa Training and Development Program kag National Board Conference sa Bacolod City kagapon. Tuyo sang pagtilipon nga ini nga matalakay ang nangin problema sang mga elementary teachers sa una nga tuig sang implementasyon sang K-12 program. Suno kay PESPA President Dr. Romeo Fernandez, importante ang papel sa mga elementary teacher agud mahanda kag mainganyo ang mga estudyante nga magpadayon sa secondary education. Isa sa mga problema nga nakita sa DepEd ang kakulangan sa mga manunudlo sa mga estratehiya upang maagi sa pagtudlo. Gani pag-aobligahon sa DepEd ang tanan nga mga grade 6 teachers nga magapaidalom sa K-12 training antes magbukas ang klase sa Hunyo. Magasugod ini sa Mayo kag magadugay sa isa ka bulan. And then ano yung mga approaches or strategies, techniques that have to be used by these teachers when they teach grade 6, a particular learning area. Tanan nga hindi maka-attend sa seminar ipaidalom sa special training. Nagapati ang DepEd nga pamaagi sini mas manginhanda ang mga estudyante pagsulod nila sa junior kag senior high school. So in the elementary, ino-orient na namin yung mga bata. These are the possible things that are going to be experienced by them when they go to the secondary, junior. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Dinala ng pong 35 pang sakening tatalnanan ning Highway Patrol Group Region 4 aeda pakinuwaring Wikiman di Careti. Inireng a-recover na ning HPG asang kut king rent sang last camp. Kaya naman namuyutan dala ning HPG deng Mikibandi kareng saken nakuha ng dala ini king karelang headquarters king Camp Vicente Lim king Laguna. Sa mga sasakyan po, kung i-verify niyo po sa amin yung mga conduction sticker at plate numbers para makuha na ninyo dito sa amin sa Laguna. 135. Yung iba kasi wala pang claimant at yung iba naman na sa bangko. Ang bangko na ang kukuha. King talanan ning HPG mabot siya king 4 aralan ng pong 63 saken ding ikuwada king Calabar Zone Region kaugnene ning rent sang last scheme. Ginawa lang information drive king Zamboanga City Department of Information and Communications Technology o DICT tungkol king cybersecurity napon. Pekyabayan na iniding dinadinalang mag-aral ang pong tuturo. Agpang king Assistant Secretary ay ialan kabanlong nilibot laking miyayaliwang lugar king bansa para king karelang cybersecurity caravan. Dake ni inining mandato na ning ahensya a pangalagaan daing karapatan daring balang individual iba't king cyber threats o cybercrime. Kasi kung hindi mo binigyan ng oportunidad ang kriminal para gumawa ng krimen, walang kain na mangyayari. So that's
That's the purpose of cybersecurity awareness, is to eliminate the opportunity for those cyber criminals to commit cybercrime. Mubo ng target ng DICT, midinan lang kebaluan karatang king cybersecurity din kaya nakan, akerak lang gagamit king social media. Plano na ning meto nga konsehal king Davao City ay isgulong daing meto nga panukalang magpatupad king motorcycle training course para kareng sa saling motor. Layo na nini na asigurado dang kwalipikado lareng motorista ang pong fully oriented laking batas king dalan. Ining balita ng Janice Inhente. Kakulangon sa kahibalo sa mga driver sa pagmaneho ug sa mga balaod trapiko. Ang usa sa nakitang hinungdan sa Davao City Government nga aksidente sa kadalanan ilabi na sa mga motorsiklo. Maong buot sa usa ka konsehal nga magpasa og usa ka resolusyon nga moobliga sa mga motorista nga mopailaw sa motorcycle training courses. Maging requirement talaga for anybody buying a motorcycle na kailangan magkaroon siya ng training. Matud pa ni Councilor Maria Giselle Villafuerte, 1,500 pesos na lang ang down payment karon sa motorsiklo ug madala na pauli sa mga consumers ang sakyanan. Maong daghan ang nadasi nga mopalit bisag walay lisensya. We can find a way na ma-regulate natin yung sale kasi ang doctors na mismo ang lumapit sa atin na napakataas ng motorcycle accident deaths. Ang 911 na-confirm din nila na araw-araw, yung iba hindi na Subay ni ini, nagpasalig ang mga motorcycle dealers nga suportado nila ang maong plano. For me as a dealer, okay lang na sa ako kay in the first place safety pud na sa mga consumers ang ginatanaw so sa amuang side not just selling motorcycle pero ginatanaw pud ang welfare sa among customers na para man pud na sa ilaha. Sumala usab sa dato sa World Health Organization, sa usa ka adlaw moabot sa 3,500 ang namatay tungod sa aksidente sa kalsada. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan kay katamang balita, iba't king miyayaliw ang lugar king kay katamang bansa, ibalik kay kayo Ken Lakay. Dakala salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod, Senator Manny Pacquiao biyaheng Australia sa susunod na linggo para i-promote ang kanyang laban kay Jeff Horn sa Hulyo. Isang pulis patay at 2 sugatan sa shooting incident sa Paris. At turistang Hapon bumalik sa bansa upang magpasalamat sa 3 pulis sa Davao na tumulong sa kanya noong 2015. Sa susunod na linggo na ang biyahe ni fighting Senator Manny Pacquiao para i-promote ang kanyang laban kay Australian Jeff Horn sa July 2. Kasama ni Pacquiao na magtutungo sa Australia ang isang entourage na kinabibilangan ng kanyang may bahay na si Jinky at assistant trainer Haplas Fernandez. Matapos ang press conference, kaagad nababalik si Pacquiao sa Pilipinas para simulan ang kanyang preparasyon sa pagdepensa niya sa WBO welterweight crown. Sa 55,000-seat Suncorp Stadium sa Brisbane, gaganapin ang laban ni Pacquiao kay Horn. Isang Japanese national ang bumalik ng Pilipinas upang personal na magpasalamat sa 3 Davao Police na tumulong sa kanya. 2 taon na ang nakalilipas. May report si Janice Inhente. 2 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang pagtulong ng 3 babaeng pulis sa isang 64 anyos na Japanese tourist na si Koniko Sugiyama. Ayon kay PO3 Irene Sinabre, nagkataon na naghahanap sila ng makakainan nang makasalubong nila si Sugiyama na walang kasama. Agad naman nila itong tinulungan, inalalayan at sinamahan sa paghahanap ng makakainan sa panang. Niya nga maniud to. Niya wala lang siya kabalo kung asa siya dapit mo adto kay dili pa siya familiar sa mga kan-anan. Nagkaroon rin sila ng kwentuhan sa loob ng taxi hanggang makarating sa lokasyon na kanilang paroroonan. After ana, sa taxi pa lang ma'am, naghatag na siya og ganing kuan sa amua kaning email ad o ganing iyahang
Bali, contact na, paano siya na makontak? Hindi na nila pinansin ang binigay na contact ni Sugiyama dahil para sa kanila, ordinaryong pangyayari lamang iyon. Ngunit buwan ng Abril taong 2017 sa hindi inaasahang nakabalik ng Davao City ang Haponesa at hinanap ang 3 pulis na tumulong sa kanya upang personal itong pasalamatan. Gipangita mi niya. Unya, na-touch lang pud mi, imagine 3 days lang siya diri para lang makipag-met sa mo niya. Mo ana shock yun mi nga kung ani balik siya diri para i-met mi. Pumunta pa si Sugiyama sa Davao City Police Office o DCPO para agad mahanap ang 3 pulis. She went here. She explained na gusto niya ma-meet usab katong mga babae na mga pulis nga ano. She wanted to meet again so she can personally thank them again. No? She was not able to thank them properly last time. April 10, 2017 nang muling magkita ang turistang Haponesa at ang 3 pulis na babae. Nagsalo-salo rin ito sa hapagkainan at nagkwentuhan sa nakalipas na pangyayari. Masaya naman ang 3 pulis na matulungan si Sugiyama at anila, ginampanan lamang nila ang kanilang trabaho bilang pulis. Ang samo amang panghuna-una ma'am as a public servant kay ang langan as a policeman kinahanglan to protect man gyud ta, to serve and protect. So samo ma'am as a public servant ka nga time kaya nangayo man siya assistance sa mga kung asa yung direction at the same time para ma-safety po ang iyahang paglakaw unya ikaduha po at least ma-accommodate na mo ma-please na mo kung asa gyud siya padulong. Susubukan ring iakyat sa Davao City Police Headquarter ang mabuting ginawa ng 3 pulis sa turistang Haponesa para sa nararapat na rekomendasyon. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy weekend!